Magandang araw mga kabayan. Ito ngayon, itong i-reaction ko yung tungkol sa sasabihin ni ex-Pangulong Duterte tungkol dito sa tawag nito sa ayuda na to. Kung anong mayroon sa ayuda, kung ano yung mga binabalak ng mga nasa pwesto, yung mga namimigay ng ayuda at yung mga tumanggap ng ayuda, ano yung karapatan ng tumanggap ng ayuda at kung ano yung mga balak ng mga nagbigay ng ayuda. So, ito, tingnan natin. Pakinggan natin kung ano yung masasabi ninyo mga kabayan. Ayun o. Something outside of hindi madala ng o kulang o hindi madala ng Congress o kulang yung flow ng sentiment, yung tawag nila ng popular will ng tao. Ang nangyayari, most of the time, ang ginagamit na is not convincing people on the merit. Ito may problema sa ating bayan. O we try to solve it. Hindi na by mga representative natin sa Congress. Shortcut na yan. Ginagamit nila pera. Ayun o. May sinasabi siya tungkol doon sa sa ayuda. Na kung ano yung binibigay ng taga-kongreso sa taong bayan, which is yung ayuda. So, ang ayuda na binibigay nila, may kasama palang plano o yung sinasabi niyang shortcut. Ito, pakinggan natin kung ano yung sinasabi niyang shortcut na yan. Pinaparaan sa ayuda. Remember, tandaan ninyo mga Pilipino, kanang ayuda, inyo yan. May Naku po, ang ayuda pala. Diyos ko po, walang tao dito sa Pilipinas o bilyonaryo man o bilyonaryo na magbigay ng pera maski 1 peso sa inyo. Tama naman eh. Kahit nga mga mayaman, bihira ka lang makakita na namimigay. Kahit nga yung mga vlogger yung mga vlogger, kung bakit namimigay ng ayuda yung mga vlogger, kasi alam na mga maliban na sa ibang vlogger na yung hindi mapagbigay. Pero yung mga vlogger na iniisip nila yung sahod nila, hindi nila masasahod kung hindi galing sa mga nanood sa kanila, hindi yung mga followers. Nung nakikita mo yung mga vloggers na baga iniisip pa rin na hindi sila makakarating sa ganong sitwasyon, hindi nila makakamit yung pangarap na sa buhay kung hindi sa mga followers nila. Ito yun. Yung mga mayayaman, hindi talaga magbigayan. Itong kongreso na pinag-usapan, kaya nila ibibigay nila sa taong bayan yan. Unang-una, dapat ibibigay nila sa taong bayan na walang kasamang hindi kasama sa usapan yung politika. Kasi yung binigay nila sa tao, is normal lang dapat na ibigay nila dahil para sa taong bayan yan. Walang taong laro na yung mga mayaman. Yung binibigay ng mga politiko, milyonaryo man o mahirap, hindi nila pera yan, pera ninyo. Kaya kung may problema ang bayan, tapos ang issue na sa harap ninyo, you are made to choose in either referendum or plebiscite. Maawa naman kayo sa anak ninyo, future generation. Isipin ninyo yung problema. Yung ibigay ninyo ng pera, kunin ninyo, kay pera ninyo yan. Hindi gago itong nag-imprinta yan sila ng pera, ipamigay. No, it's your money. Ninanakaw nila yan.
yung iba. Yung iba naman, kagaya ng Kongreso ngayon, parang nauubos talaga. Yan. Kita mo naman, no? Sabi niya, ninanakaw nga eh. Sabi, ninanakaw, kinukuha nga nila na wala sa proseso. Tapos sabihin nila, pamimigay sa mga tao. Ibigay nila sa mga tao, nakaw naman nila. Ito sa taong bayan yun. Hindi. Buti na lang, naibigay nila sa tao yung nakaw nila. Kaso, mas marami atang napunta sa bulsa nila kasi bigay sa taong bayan eh. Pera ng Pilipinas na parang tubig gastos nila. Uncontrolled use of money. Basta halos imprinta na lang baski wala na value. Ano kasi natin, ang peso is, ang valuation niyan is gaano kalaki ang negosyo mo. O gaya ng negosyo mo sa sari store, yung pera mo na papel, piso, 5 pesos or something. Kung dito ka sa mataas, 10 pesos, 50, 100. Kung dito ka naman sa taas, tag 1,000. Ganun yan. Ganun ang ekonomiya. Kung nandito ang ekonomiya natin, yan lang maibigay natin. Kasi kung maski na bigyan kayo ng sobra-sobrang pera, yung pera magbibili ninyo, mauubos yan. Kung ganun kakapal, kasi ganun kamahal. Tama. Yung binibili mo, ganun tama lang sa bibiliin mo. Kasi nagkataas yung presyo eh. Yung huwag ninyo sabihin na pera na kalamang. Hindi, nagtabla yan. Ganun palagi yan. Hindi pwede yung kaninor, di bababa lang. Yun na nga eh. Kaya patuloy muna natin. Diba sabi niya, ang pera at saka sa mga bilihin, tabla lang, pantay lang. Pantay lang. Siyempre, yung pera, pantay lang. Yung bilihin, pantay lang din. Pag aangat konti yung bilihin, wala na. Kapos ka na sa pera. Nung sabi niya, haluan pa ng nakaw sa Kongreso. Wala na. Yari na ang taong bayan. Kung sa taas yung pera mo na bibili, ang karinorte habol yan pati sardinas. Ganun ang laro dyan. Kaya kunin mo yung pera, gastusin ninyo, huwag kayong mahiya, huwag kayong tao na mag-guilty. Hindi karapat-dapat, pera ninyo yan. Kaya nga yan na sabi ko kanina. Siya na mismo nagsabi, huwag tayong mag-guilty, ay kayo pala kasi wala pala ako nakuha. Pag may binigay na ayuda, kunin, huwag mag-guilty, huwag mahiya. Kasi unang-una, pera ng taong bayan yan eh. Hindi naman sa mismong nagbigayan kung sino yung mga malalaking tao dyan sa Kongreso na nakaupo na mga sa malalaking pwesto na mimigay. Tapos nagpapanggap na mimigay sila dahil ayon, namimigay sila ng ayuda, pakitang tao na mabait sila. Pero yun na nga, yung balikan natin yung unang sinabi niya kanina kinuha ng nila yung sabi niya, yung pagkasabi niya, correct me kung maling sinabi yung pagkaintindi ko na, pero siya mismo nagsabi na nakaw. Nakaw nila. Tapos ibibigay sa taong bayan. Tapos sabihin nila na sarili nila, namimigay sila ng ayuda. Niluluto tayo ng sariling mantika eh. Kaya kailangan din tanggapin yun. At huwag mahiya, huwag mag-guilty na tanggap ng tayo ng ayuda, tanggap. Buti nga, nare-receive pa natin eh. Kaso nga lang, be wise tayo. Kasi yung mga kulokoy na iba dyan,
namimigay sila, tapos pinapakilala na, kumbaga, yung sabi niya na, may sasabihin siya dyan, may sa una na, ginagamit nila. Yung kanina, sabi niya na advance ng boat buying, parang ganon. Para, siyempre, pag nabigay sila, akala mo, ito, okay to. Kasi, namimigay ng ayuda tong ibuto natin to. Hindi mo nga alam, pira nga pala natin yung binibigay nila. Ilang tao dito sa Pilipinas na gago nagbibigay ng pera sa relief. Pera, ayuda, huwag ninyong, huwag kayong magkaroon utang na loob. Pera ninyo yan. Kaya sabi, huwag tayong magkaroon ng utang na loob dahil pera natin to, pera ng taong bayan. Laro lang tayo. Tanggapin ninyo yan, pera ninyo. Sabihin ninyo, dagdagan pa ninyo. Kasi yung Dagdagan pa daw.